matindi na katunayang meron talaga tayong educational problem sa bansa natin. Ito na nga yung tungkol sa corruption. Balik tayo dun nabanggit ko kanina. Simula tayo sa sa kabataan. Bali yung totoo lang, yung kabataan natatak na sa kanila yung nakagis na nating tradisyon o yung ating reliyon siguro, kasi majority naman ng Pilipinas, majority sa Pilipinas 80% nasa Katolisismo eh. Pag Pasko itinatatak na sa bata o napopromote sa kaisipan ng kabataan na sila ang kumikilos para manghingi, ganyan. Kasi sabi nga Pasko naman. At tradisyon din nga sa atin na kahit hindi pa nga Pasko may nangangaroling na pero pa yun talaga sa pinakaaraw ng Pasko. At kahit pa nga tapos na ang Pasko, ganun pa rin. Kasi yung nakasanayan nga natin na yung Pasko, which is sabi naman sa aral ng Katoliko, yung Pasko daw ay pagsilang, kaarawan ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo. At ang diwa daw noon ay pagbibigayan. Ay kung susundo natin yun, yung tamang tamang edukasyon lang, sundan natin yung ganong pagdiriwang ng Pasko. Sundan natin yung argumentong ang diwa daw ng Pasko ay pagpalagay na natin yung wag na nating bigyan diin yung pagsilang, yung kaarawan, yung December 25. Ito ang bigyan natin diin. Yun daw Pasko, ang diwa daw noon ay pagbibigayan. At kahit sa pagkanta sa mga caroling, maririnig mo yung ganito. Alam naman ng lahat yan yung kinakanta pa yan ang tawag dito yung ang tatlong hari nagsidalaw, kinakanta ko na, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Kung yun ang susundan pa rin natin na aral, kasi aral, edukasyon, kung yan ay susundan pa rin natin at itatama natin ang sinasabi doon, yung tatlong hari nagsidalaw at nagbigay ng kani-kanilang tanging alay. Ibig sabihin, yung hari malayo ang pinanggalingan, kasi hari sila wala naman tatlong hari pisan-pisan sa isang lugar. Ba't natipon dun sa isang bata? Yung bata na yung ang bata kasi dun na sinasabi ay ang Panginoong Hesukristo nung sanggol pa. Pag tatlong hari nagpunta doon, ibig sabihin naglakbay sila, nag-initiate sila na pumunta doon para magbigay ng tanging alay. Wala namang sinasabi doon na, di ba ang pinopromote doon, magbigay. Wala namang ipinopromote doon na maghingi. Walang pinopromote na paghingi doon sa kaarawan. Sinasabi, quote in quote, yung sinasabing kaarawan o pagsilang sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ang mga bata ay natatak na manghingi pagdating ng Pasko? Wala namang pinopromote doon na manghingi. Ang pinopromote doon, magbigayan. Kasi yung tatlong hari nga nag-initiate na pumunta doon para magbigay doon sa sanggol. Hindi naman nangihingi yung sanggol, kasi sanggol pa man yun, hindi man yun,
wala mang wala mang sapat pang, di pa nga siguro nakakapagsalita eh. Ibig sabihin, yung 3 hari ang katumbas nun sa panahon natin, yun ay nanunungkulan. Hari eh. Noon may hari noon. Tayo ngayon walang hari. Mayroon tayong presidente, senador, pababa. Yun ang katumbas natin sa panahon ngayon. Dapat, ang ipromote lang natin, dahil sinasabi nga na ang diwa daw ng Pasko ay pagbibigayan, dapat pagbibigayan lang. Kasi wala namang sinabing paghihingian. Wala namang ganung ano, hindi ko naman sinasabi na masama ang manghingi. Ang sinasabi ko lang, masama kung na-promote yung paghihingi. Na-promote, ibig sabihin maramihan yung paghihingi. Malawakan. Masama na, nagiging masama na. Pero wala namang masamang manghingi kung ikaw ay gustong manghingi. Pa isa-isa ganyan, halimbawa. Pero yung maramihan na paghingi, napakasama na. Sapagkat tingnan ninyo, simula bata pa lang natatak na sa isip ng mga bata na manghingi. Ngayon, malalaki na sila, manghihingi pa rin sila. Sinong hinihingan nila? Di yung hari. Ano yung hari? Di yung mga nanunungkulan. O, saan tayo pinupulot? Nararanasan natin yung matinding korupsyon. Yan. Yan yung napakalinaw na dahilan ng pinanggalingan ng edukasyon. Maling edukasyon. Nagsimula sa bata. Bata pa lang. Na hanggang ngayon, nung tumanda na tayo, hinihingan natin yung mga politiko. Katumbas noon yung mga hari. Wala namang nangyaring ganun. Bakit namali? Namali tayo ng edukasyon. Kasi napakalinaw naman ang sinasabi. Ang nag-initiate yung 3 hari. Naglakbay pa nga sila ng napakalayo. Oh. At sila ang nagbigay. Walang nanghingi. Wala dong salita na nanghingi kahit buuin nyo yung kinakanta na yun. Walang salita doon na nanghingi yung sanggol. At ang sinasabi pa rin sa aral ng Katolisismo, Katoliko, ay diwa ng Pasko, pagbibigayan. Wala naman sinabing pagbibigayan at paghihingian. Wala. O kaya paghihingian ang diwa ng Pasko. Wala namang ganong sinasabi. Bakit ngayon nangyayari yung mga nanunungkulan sa atin, hinihingian natin? Eh hindi naman yun dapat. Kasi maling edukasyon na ang nangyayari. Katunayang maling edukasyon na ang nangyayari. Kahit sinong iupo mo nyo dyan na manungkulan bilang nanunungkulan, kahit nga siguro ako na wala naman akong hangaring magnakaw o makialam sa pundo ng gobyerno, pag ako nanalo dyan, ilagay nyo akong mayor o pataas, may simula mayor, pataas hanggang presidente. Siguro sa kapitan medyo hindi ganun kalala, pero meron din eh. Pag nilagay nyo ako dyan, no choice ako eh. Magnanakaw ako kasi. Bakit ko sinasabing magnanakaw ako? Kasi nga tinatrato ako ng aking nasasakupan para magnakaw ako. Wala akong choice. Bigyan ko kayo ng example. Yang mga mayor, sa mayor tayo magsimula kasi hindi masyado naman sa kapitan siguro. Mayor pataas, araw-araw may nanghihingi dyan, may pumupunta sa bahay nila. Lalo na sa araw ng Pasko, gaano kahaba ang pumipila para manghingi sa mga politiko. Lalo na siguro congressman, gobernador, senador, vice president, presidente. Kasi mayor lang nga eh, ganun ang nangyayari eh. Hingi dito kahit gabi. May humihingi dyan, pera man yan o kung ano man yan. Hindi ganun eh.
Hindi ganun ang tama. Doon tayo sa tamang edukasyon. Sa tamang impormasyon, sa tamang totoong dahilan. Bakit tayo naghalal ng mga nanunungkulan diyan? Naghalal tayo diyan hindi para hingan sila. Nag-iipon nga tayo ng buwis eh. Iniipon natin yung buwis natin para makakuha tayo ng manunungkulan dyan na suswelduhan natin. Hindi tayo ang bibigyan ng pera. Wala sa tamang wala sa tamang level. Wala sa tamang dahilan kaya tayo naglagay dyan ng mga nanunungkulan. Kaya dito sa vlog na ito, natalakay ko yung nangyayari, na kita ko yung problema. Ang dali ng solusyon. Ang solusyon lang, huwag nating itrato ang mga nanunungkulan para magnakaw sila. Katulad na nga nung nangunguna na yan, yung paghingi sa kanila. Saan sila kukuha nang ibibigay nila sa lumalapit sa kanila? Alangan namang ipagtabuyan kanyan. Hoy, wag kang pumunta dito, wala akong pera, wala akong bigas, wala akong kahit ano dito may bibigay sa iyo, lumayas ka dito. Pwede ba yung sabihin? Ay, politiko yun, hindi naman nanalo yun sa sunod. Kaya kahit sinong itayo nyo dyan, kahit ako, wala akong magagawa. Kaya dito sa vlog na ito, yung ginawa kong pamagat. Ano nga yung pamagat? Yan, na yan sa harapan. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun ang nangyayari sa atin. Maraming salamat po. Dito lang sa Masid ni Ili. Salamat.